This is Philippine voter. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nang dahil sa umunoy git-gitan, walang habas na namaril sa Antipolo ang isang SUV driver. Critical sa ospital ang rider na nakaalitan niya. 3 iba pang sugatan kabilang ang live-in partner ng namaril at isang umawat lamang. Katwiran ng suspect, self-defense ang nangyari dahil pinagtulungan umano siyang bugbugin. Babala, sensitibo po ang nahulikam na tagpo sa pagtutok ni June Veneracion. Sa sunod-sunod na pamamaril, nagtapos ang away ng isang SUV driver at ilang rider sa Marcos Highway kahapon ng umaga. Bago niyan, nagsimula ang gulo sa umano'y gitgitan sa kalsada. Sa kuwang ito ng isa sa rider na mag-ama pala, kitang hinahabol nila ang isang SUV. At nang magpang-abot, buwaba ang SUV driver hanggang magkasuntukan. Isa laban sa dalawa. Ang una pong sumapak ay yung driver sa daddy ko. So, syempre, yung daddy ko, siguro bumawi lang siya. Then ako, nakita ko nadedehado yung daddy ko. So, to the rest back naman ako. Di nagtagal, bumunot na ng baril ang pinagtutulungang SUV driver. Bumagsak agad ang harapang binaril na rider habang tinamaan din ng isa pang kahabulang rider at isa pang rider na umawat. Natamaan din ng shooter ang kasama niyang babae. Nakalaunay na lamang ka-live-in niya. Binuhat niya ito at isinakay sa kanilang SUV. Nakaalis man ang suspect. Nakapagkasa naman agad ng hot pursuit operation ng Antipolo Police. At naaresto ang suspect halos 30 minuto o makaraan ng pamamaril. Naaresto ka namin, ha? Ang umano'y gitgitan din ang naging sentro ng investigasyon ng pulisya. Accordingly is may parang muntik na silang masagin na grupo ng nakamotor. Kinat sila doon sa part na yun. So kaya nahinto rin yung sasakyan. Pinagkaisahan nila yung suspect. Pero nagkontrahan ng rider at SUV driver sa kung sino sa kanila ang unang nanggitgit. Una niya pong nagitgit is yung father ko, isa puwitan niya. Muntik na po siyang sumemplang, buti lang po iniwasan. Hindi ko po talaga sila nakagitgitan, sila lang po nanggigitgit sa akin. Kasi pagka hinto ko po sa akin, pinagmumura kagad nila ako. Pero aminado ang suspect na mabilis ang pagmamaneho niya dahil may hinahabol na sasakyang ka-convoy. Paliwanag naman niya sa pamamaril. Hindi siya nakapagpigil dahil sa bukod sa pinagtutulungan na siya, may bubunutin umano ang isa sa rider. Yung isa pong lalaki na naka-helmet, yung matanda po na hinto sa akin, bubunutan po ako ng barel. Siyempre bilang po akong gun owner din, matitrigger po ako sa ganun. Nablangko na po talaga ako kasi ang sakit na ng katawan ko na sa bugbog po nila. Wala po darang baril ang daddy ko. Critical ngayon sa ICU ang isa sa mga kagitgitang rider ng SUV driver. Sa nakaaway ko sa road rage, humihingi po ako ng tawad sa nagawa ko. Dahil sa init lang po ng ulo, mainit po ulo namin pareho. 8 basyo ng bala ng 9mm pistol ang narecover ng mga pulis dito sa crime scene. Sa record ng PNP, rehistrado naman ang baril ng suspect. Pero wala siyang gun ban exemption mula sa COMELEC. Sa investigasyon ng PNP, hindi raw maituturing na self-defense ang ginawa ng gunman na mahaharap sa reklamong multiple frustrated murder at paglabag sa Omnibus Election Code. Makita nyo naman yung mga biktima, wala naman silang hawak na patalim, no? And other deadly weapon. And hindi lang iisang beses nagpaputok yung suspect natin, no? Several times. Ginawaran ng medalya ng kagalingan ang 8 pulis na humabol at nakahuli sa suspect. Pinag-aaralan naman ng PNP ang pagpapataw ng dagdag parusa sa mga gun ban violator. Any people who will violate ng gun ban, you have a lifetime ban in ownership ng firearms natin. May hiwalay ring investigasyon ang Land Transportation Office sa mga sangkot para malaman
kung meron bang dapat bawian ng driver's license. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Nauwi sa ambulan ang pagpara ng pulisya sa isang kotse na hinanapan din ng rehistro ng mga corner. Nahulihan ito ng baril at mga hinihinalang droga. Ang iba pang nadiskubre ng pulisya sa aking eksklusibong pagtutok. Unang sinitaan ng PNP Highway Patrol Group ang kotseng ito sa kahabaan ng Tomas Morato Avenue, Quezon City. I-verify lang daw sana ang rehistro ng kotse pero sa halip daw na tumigil, humarurot ito kaya hinabol ng HPG. At pagdating sa kanto ng Scout Reyes at Scout Delgado, dito na na-corner ang kotse na bumalandra sa ibabaw ng bangketa. 2 pasahero ang nakatakas habang ang driver sumuko na sa mga pulis. Nang inspeksyonin ang loob ng kotse, na-recover ang mga kontrabandong ito. Ito po ay mga suspected ecstasy pills and suspected shabu. Napag-alaman din po ng ating mga tropa na ito po ay nagtatago or may possession ng 9mm na kalibre po ng baril. Sa investigasyon, lumabas na bagong laya lang ang driver ng kotse at may kinakaharap na iba pang mga kaso. Nandito po sa Cavite na robbery hold-up at ito naman po sa Quezon City, nagkaroon po siya ng isang case ng frustrated murder. Kanina, isinalang na sa macro-etching ang sinitang kotse ng suspect. Need natin na i-macro-etching yung mga sasakyan na na-impound ng HPG, no? Para at least malaman din natin kung orig ba talaga yung chassis number or tinampered. Sa initial investigation, lumabas na hindi tugma sa rehistro ang kulay ng kotse at ang plate number, pirata. Anong masasabi niyo naman sa plaka? Based naman sa plaka na nakuha natin, no, hindi makakatakas sa HPG yan, sa size, sa lahat, no. Isang tingin lang yan ng ating mga tropa. Nakausap namin ang suspect. Ito ang kanyang tugon sa mga akusasyon. No comment po. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, nakatutok, 24 oras. Ang Rodrigo Roa Duterte. Target ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na umabot sa confirmation of charges sa Setyembre ang kaso nito sa ICC. Sa pamamagitan niya ng pagkumbinsi sa korte na wala itong jurisdiksyon. Minaliit naman ni Vice President Sara Duterte ang bilang ng ebidensya ng prosekusyon. Mula sa The Hague, Netherlands, nakatutok si Mariz Umali. Mariz? Mel, hindi nga nababahala ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na aabot na sa 181 yung mga paunang ebidensya isinumite ng prosekusyon sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Duterte. Malayo raw ito sa sinasabing crimes against humanity pero nauna nang sinabi ng ICC na kahit isang kaso lang ay sapat na para patunayan ang crime against humanity. There is no case to begin with. And, well, that's what he says. But of course, the lawyers know the process inside the ICC. Hindi nababahala ang mga Duterte sa 181 ebidensyang inihain ng prosekusyon sa pre-trial chamber 1 noong isang linggo bago pa ang April deadline. This is a case of crimes against humanity. So, kung meron ka lang 181 pieces of evidence, does that show a crime against humanity? So nasaan na ang 30,000 pieces of evidence? Parang hindi siya makatarungan sa 80 years old na tao. Yes. Dati nang sinabi ng mga eksperto na hindi issue ang edad sa pagpapanagot ng ICC. Kaugnay naman ng dapat mapatunayang napatay, wala raw required na bilang ayon sa ICC. The legal framework is that a crime against humanity can be a murder, can be an other number of criminal conducts. If there is a plan that involves a widespread or systematic recurrent attack against civilian population, even one murder may be considered a crime against humanity. Of course not. You have to prove that there were 30,000 victims. Yeah. So how can you prove systematic killing of 30,000 victims if you do not have the names of 30,000 victims? This is 43 counts of murder, not even 50.
So where is the system there of killing thousands? No, you don't. No, sorry. Bobo yung abogado nila. Kung ganon, edi inaanayahan ko si VP Sara na dumulog at humarap sa ICC mismo at sabihin niya yung ganyang argumento. Tingnan natin kung pakikinggan siya. Itong krimen na ito ay hindi kahalintulad o hindi mo nga maikukumpara dun sa simpleng kaso ng murder. In crimes against humanity, you do not need to name all the victims. Sabi ng lead defense counsel na si Attorney Nicholas Kaufman, kukumbinsihin nila ang pretrial chamber judges na walang jurisdiksyon ang ICC sa kaso dahil naging epektibo na ang withdrawal ng Pilipinas sa ICC bago pa masimula ang investigasyon laban kay Duterte. Dagdag niya, kung kakatigan ng mga hukom, ni hindi na raw magkakaroon ng confirmation of charges hearing sa Setyembre. Sinusubukan namin kunan ng pahayagang prosekusyon kaugnay nito, pero dati na nilang sinabing pasok ito sa jurisdiksyon ng korte. Happy birthday, Tatay Digong! Extended naman ang selebrasyon ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte para sa kanyang ika-80 kaarawan sa harapan ng Scheveningen Prison nitong weekend. Ay, fine clean po pala to. Mel, nauna nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi sila nabigyan pa ng confirmation na makadalaw ngayong araw sa kulungan para makita ang kanilang ama. Pero nag-aantabay pa rin tayo sa kanilang pagbisita o pagdating, baka mabigyan din sila ng confirmation anumang oras ngayon. At samantala bukas naman ay yung confirmation ibinigay kay Vice President Sara, ayon sa kanya ay binigay na muna niya sa kanyang kapatid na si Veronica para ma-maximize ang kanyang pananatili dito sa The Hague, Netherlands. At yan pa rin ang pinakasariwang balita mula rito sa The Hague, Netherlands. Balik sa email. Maraming salamat sa iyo, Marie Zumali. Mahigit 1,000 persons deprived of liberty ang pinalaya ngayong buwan ayon sa Bucor. Bagamat malaking kabawasan, nananatiling siksikan sa ibang kulungan kaya may mga papayagan para maging presko ang mga PDL ngayong tag-init. Nakatutok si Ian Cruz. Saka paglaya ko po, bagong buhay na po ako, maging negosyo po ako. Tulungan ko po ang aking mga magulang ko. Hindi na po ako siguro babalik kasi mas gusto kong tutukan yung pamilya ko dahil yung nanay ko matanda na po. Panibagong yugto ng kanilang buhay ang bubuksan ng 210 inmate ng New Bilibid Prison at iba pang kulungan sa kanilang paglaya. Karamihan ay nabuno na ang sentensya habang iba ay nabiyayaan ng Good Conduct Time Allowance o GCTA. Dapat tanggapin nyo na yung nakaraan. No? Tanggapin nyo nakaraan pero huwag nyo hayaan na yung nakaraan ninyo ang tutukoy sa inyo moving forward. No? Sa buong bansa naman ay mahigit 1,000 ang pinalaya ngayong Marso. Malaking kabawasan din sa mga nakapiit sa mga kulungan lalo ngayong tag-init. Pero siksikan pa rin kaya para makapagpapresko ang mga nakapiit, pinapayagang makapasok sa NBP ang yelo para sa mga PDL. Bawal naman ang outdoor activities sa pagitan ng 10 a.m. hanggang 4 p.m. Na-procure na yung sando, nilalagyan lang ng tatak, tinatatakan na lang. And then yung parang industrial pan, para umiikot yung hangin, nandun na rin. Maigpit pa rin ang pagpasok ng mga dalaw. Noong nakarang linggo, isang dalaw na babae ng PDL ang nakuhanan ng iligal na drogang isiniksik umano sa pribadong bahagi ng katawan. Na-detect daw ito sa pamamagitan ng scanner na binili ng Bucor. Ganito yung full body scanner ng Bucor. Kaya naman sa paraang ito, wala nang kap-kap na nagaganap dahil mayroong mala x-ray dito na kung saan nga nakikita, no, nagkakaroon ng pulang marka kapag may foreign object gaya ng mga bakal at iba pa. At dahil dyan naman nagko-concentrate yung mga jail guard para mahanap kung sakali bang may kontrabando na pwedeng ipasok dito. Yung nga nakakaawa eh. Common law wife, no? O mga asawa nila pinapahamak ng mga PDL. Kaya mahirap naman lumusot yung mga yan eh. Kasi yung mahal din yung scanner, 20 million yung pagkabili natin dyan, eh, di naman papalya. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Simula na ang pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa imported na bigas habang pinag-aaralan ng magtakda niyan sa imported na bawang. Pero ang naunang MSRP para sa karneng baboy halos hindi pa rin nasusunod ayon sa Agriculture Department. Nakatutok si Darlene Kai.
Inaabot pa rin ang 400 piso o higit pa ang presyo ng karneng baboy sa Metro Manila base sa monitoring ng Department of Agriculture. Nasa 30% pa rin ang nakakasunod sa maximum suggested retail price mag-iisang buwan mula nang ipatupad ito. I'm disappointed dahil may usapan eh. Dapat sundin ang usapan. Walaan niyang rason para hindi sumunod sa MSRP. Ang liempo halimbawa, nasa 230 lang ang farm gate price kaya posibleng may mga nananamantala raw. Hindi raw mangingimi ang DA na maghigpit o magsampa ng reklamo kung kailangan o paimbestigahan ito sa Quinta Committee ng Kamara. And that is already bordering on profiteering eh. Sa Mega Q Market sa Quezon City, nakakasunod ang mga tindero pero marami kaming utang. Sa totoo lang. Kailangan namin na ayuda ng DA. Lubog na kami sa utang. Nasa 1,000 piso raw ang kita nila kada isang baboy. Pero kung ibabawas ang bayad sa pwesto, sweldo sa tao at iba pang gastusin, lugi raw talaga. Pero dapat unahin muna nila sa taas. Huwag kami na retailer lang. Sang-ayon naman ang isang grupo na posibleng may nananamantala lalo't sapat nila ang pork supply. Yung iba kasi, yung sinasabi nila, yung mga producers daw, may mataas pang pagkuha, no? Bukod sa karneng baboy, natataasan ng DA sa abot 150 pisong presyo ng kilo ng bawang. Kaya pinag-aaralang patawan ng MSRP ang imported garlic. Ngayon ang unang araw ng pagpapatupad ng 45 pesos kada kilo na maximum suggested retail price o MSRP sa imported na bigas mula sa dating 49 pesos kada kilo. Sabi ng Department of Agriculture, ipapako na muna raw nila dyan yung MSRP sa susunod na 2 buwan. Yun nga lang, sa susunod na linggo pa raw makakasunod ang ibang rice retailer sa Mega Q Market. Pwede ba kami mag-45, susunod siguro ng deliver, baka mababa. Irerekomenda na rin daw ng DA sa Pangulo ang muling pagtataas sa taripa ng bigas o buwis na ibinabayad sa imported rice. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.